Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Dare to Us 16 minutes ago. Sabi niya, breaking. Palace confirms that the Presidential Communications Office wrote to Net25 to remove Miss Eden Santos from the Palace beat. Si Eden Santos po, ito yung matalino, matapang, makulit na reporter na palaging nakakasupalpal kay Jose Claire Castro. So ito na. Basahin natin yung sulat. Pinapatanggal na nila from covering the president. So medyo malilit itong, yan na po yung sulat. Office of the President, Presidential Communications Office, 27 June. So, ano bang pitsa na ngayon? So, last week nito, sulat. Mr. Paul Padua, News Chief, Net25. Dear Mr. Padua, greetings from Malacanang. We hope that this letter reaches you in good health and in an even better disposition. Last Tuesday, June 25, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. led the destruction of billions of pesos worth of illegal drugs at the Clean Leaf International Corporation facility in Capas, Tarlac. While the event was successful, we have to invite your attention regarding the breach of protocol committed by your reporter, Eden Santos, who is also a member of the Malacanang Press Corps. Santos violated media advisory memorandum number so-and-so in approaching the president directly, not once but twice, even if there was already an assigned place for reporters and cameraman in the venue. Strict courtesy and decorum dictate that when covering the president, a certain distance should be observed at all times. Sadly, this is not the first time that Santos had violated this rule. While we recognize the zeal and the need for Santos to get a story from the president, we should also recognize the need for our reporters to observe and respect the rules specifically set to ensure the safety and well-being of the president. These rules do not only apply to the media covering the president but to all. In this light, we respectfully request that a new reporter be assigned to cover the president and the other government agencies inside Malacanang. Other reporters who were seen and recorded breaching the protocol last Tuesday will also be admonished. Hoping for your favorable response, respectfully yours, yan. Relson Kabatbat, Assistant Secretary for Media Affairs and Relations. Okay. So, malungkot. Hindi na natin matutungin. Kanina lang, nag-vlog ako yung, I think, the same event Kasi, sabi ni Jose Claire Castro na ang Marcos administration nakapagpatayo na ng 607 bahay silangan reformation centers. Parang drug reformation center ito. Tinanong siya ni Miss Eden Santos,
saang area o anong mga address ng mga bahay silangang Reformation Center. Nako, walang naisagot si Claire Castro. Oh, sige, kukunin ko, ibibigay ko sa inyo ang address mamaya. Oh, wala, nabulilyaso. Anyway, karapatan ito ng Malacanang, and I believe papalitan na siya. Sino kayang ipapalit? Katulad ba siya ni Miss Eden Santos? So anong comment nyo? Talaga bang dahil sa protocol o talagang napornada na sila kay Miss Eden Santos? Kasi ang dami namang instances, 'di ba, mga ambush interview. Ang dami diyan eh. Ang media nakakalapit talaga, nalalapitan. So bakit dito ngayon na lumapit lang? Ako naging spokesman din ako ng matagal-tagal dito sa Mindanao. Talagang ang bread and butter ng spokesman, media. So ganyan din ang presidente, wala nga siyang spokesman eh. Hindi naman daw siya press briefer lang daw si press briefer o palace press officer. Walang designated spokesperson si PBBM dahil press briefing lang ang ginagawa niya. So to me, normal naman yung malapitan na media paminsan-minsan. But anyway, kung ito ang desisyon ng PCO, I believe susunod ang Net25. Di sila pwedeng magreklamo. Kaya, goodbye sa ating, magbasa tayo ng mga comments. Goodbye na lang sa ating matapang na Eden Santos. Kailan kaya ulit natin, saan na siya i-assign? Ito. Albia Ivory, napikon si Auntie Claire. Hidilisa Prado, mahina powers, Miss Claire, di kinaya si Miss Eden. Johanna Zerza, Kangaroo Officials. Daisy Vlog, wala na jud na mau. So, nakakalungkot. Mamimiss natin si Miss Eden Santos kung saan siya i-assign na beat. Hindi na Malacanang beat. Sana mapanood pa rin natin siya na nagre-report. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay na tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na bahay ang tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni siya pero ipangatag sa mga tao. Opat ito eh. Ito. Oh, gawin. Ito. Ay, mga kuwan sino kayo? Eh, nga kapalista eh. Pensited wings pa. Bita na si Salamat sa sen. Salamat sa naghatag. Salamat sa sen. Oh, baru tu. Ini, pagtulog ka. Karon niya ako nagpuyo sa balay sa akong mama. Siya ang tagan sin. Ang imong mama ang nauna natagaan og sin. So diri lang kasi nakigpuyo. So karon nagpatindog na kag bagong balay so natagaan na ka karon og yero. Oo, so atong tan-awon ang imong bagong balay. So, muna ni ang iyang gipatindog nga bagong balay. Kay nakigpuyo lang ni siya si ang mama.
Salamat sa Ginoo. Salamat sa nagatan-aw karon makatop na gid ko. Oo. So, na kay bagong balay. Sige, salamat.